Secretary Harry, magandang hapon sa inyo. Ay, magandang hapon, Henry, at magandang hapon, Pilipinas. Teka muna, pag-usapan nga natin ng kabahagya si Franco. Sino ba si Franco? Kilala mo ba si Franco Mabanta? Well, kilala ko yan talaga bilang isang vlogger, no? At ang alam ko sa mulat mula, siya ay malapit sa mga Marcoses. Bakit ko nasabi yan? Kasi nung ako nga ay spokesperson, ang pakilala niya sa akin ay, among others, tumutulong din talaga siya sa social media ni Bongbong Marcos. Okay. Diyan ko siya nakilala dahil sa kanyang ties with Bongbong Marcos. At ako naman bilang spokesperson, lahat naman ng vlogger, lahat ng mainstream media, may access sa akin, no? So nakakainis nga na ang ginamit pang picture ni Auntie Claire, extra lang ako dun sa picture ni Franco at ni PRRD, no? Meron naman kami mga picture na talaga kami magkasama at mas gwapo ko dun sa mga larawan na yun, hindi pa yun ang ginamit. Pero teka muna, kasi ako, kinukwento ko kanina, I covered the palace, I covered you during the previous administration. Hindi ko naman nakita itong si Franco kahit sa iyong mga press cons. Wala akong na-cover sa kanya. Hindi ko rin nakita na may okasyong tayong naroon din si Franco. Kayo ba ni Franco meron bang pagtatrabaho kayo na nagtrabaho kayo for the previous president? Lilinawin ko po yan. Walang naging opisyal na function itong si Franco Mabanta sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Romadon Duterte. Ang pagkakakilala namin sa kanya ay bilang isang vlogger at ang palasyo naman ay bukas sa lahat ng mga vlogger, sa lahat ng mga mamamayan. Kaya nagkaroon siya ng mga pictures sa akin at kay Presidente Duterte. Gayunpaman, hindi ko maintindihan bakit dinideny ni Auntie Claire ang koneksyon. Inanunsyo naman talaga ni Marcos Jr. talaga na minsan ay si Franco Mabanta in charge ng kanyang social media, no? Siya ay naging social media director. Meron pa akong larawan ngayon na pinost sa aking Facebook na galing mismo sa Facebook din ni Franco Mabanta. Nagpa-party pa ang mag-asawang Marcos sa kanilang tahanan sa Forbes Park para nung isang birthday ni Franco Mabanta. So yan ba ang gagawin ng hindi kaibigan na magpapaparty pa sa birthday doon mismo sa pamamahay nila? At doon sa larawan na pinost ko sa Facebook ko ngayon, pati nga yung aso ng mga Marcoses kaibigan ni Franco Mabanta. Pero alam mo, ang nakakatawa, hindi ko maintindihan sa Auntie Claire dahil ang issue naman talaga rito, yung pag-aaresto ba kay Franco Mabanta ay panunupil or kontra-extortion. Sa tingin ko, wala namang kinalaman kung anong relasyon niya sa mga Marcos, kung anong relasyon niya sa mga Duterte. Ang issue lang is, meron bang katotohanan yung sinasabing extortion? Dahil kung wala, talaga namang kilala din natin ng PGMNA na isang social media outfit na malaki rin ang reach, no? So posibleng meron ding panunupil. Pero alamin natin kung anong ebidensya. May isa pa ako nakitang comment na the 75 million, kung yun ay galing sa pera ng mga Romualdez, naka-freeze na raw yung asset. Saan ang galing yung 75 million? Anong inyong obserbasyon doon? Kasi ang mga magnanakaw na yan, lahat nakamaleta Hindi naman ako nasusurpresa na may pera pa rin sila, no? Dahil nga, bumili pa nga yan ng bahay sa Forbes Park para gawin lamang imbakan ng pera. So mga tsani na yung mga yan, alam nila na ang kanilang nakaw hindi dapat i-deposito sa bangko dahil malalaman na unblock, no? So sa akin, hindi big issue yan. Dahil alam nga natin, gaya na sinabi mo, Bibi Sara, ang mga magnanakaw, hindi nagde-deposito sa bangko, nagtatago sa mga maleta. Nako. So ngayon, pinabubulaan na ninyo na kilala ninyo, may kaugnayan kayo, nakatrabaho ninyo at naging bahagi ng administrasyong Duterte si Franco Mabanta. Wala po ganyang naging relasyon sa panig ng administrasyon ni Duterte at ni Franco Mabanta. Pagabat, ang kabaliktaran ay totoo, no, na inaamin ng mga Marcoses na naging social media director nila yan at talaga naman naging napakalapit sa first couple yan. Teka, huling tanong lang, kumusta na kayo? Ay mga supporter ninyo rito naman, siyempre nangungumusta rin at nagtatanong tungkol sa inyo. Ano bang nangyayari na sa inyo riyan? Nasa Netherlands pa ba kayo? Okay naman po, ako po ay nasa Vienna, Austria at patuloy po na dinidinig ang aking petition para sa asylum at samantala naman tayo po ay nag-i-expose sa mga fake news lalong-lalo na kung ang presidente nagpapakalat ng fake news. Ano pala ang inyong masasabi kay Saldico? Anong balita na ba? Nasa France na ba ito? Ito ba'y uuwi, mapapauwi? Sapagkat sabi ho ng ombudsman, sila ni dating House Speaker ang mastermind sa flood control scandal.
Well, unang-una po, no, wala po ko ibang po pwedeng masabi dito sa kaso ni Zaldico kung hindi yung sinabi ko na. Fake news yung siya ay naaresto sa Czech Republic at fake news yung sinasabi nilang nadetain na siya sa Czech Republic na napatunayan naman, no, dahil sa mga naging report na rin ng DOJ na nagpunta pa sa Austria para mag-junket. Dahil sinabi ko na nga hindi siya na-arrest doon at wala na siya doon sa Czech Republic, no. Ganun pa man, yung sinasabi na mastermind ang Martin Romualdez at ang Zaldico, wala pong kaduda-duda, kasama sila sa most guilty, pero sa tingin ko po, ang tunay na mastermind ay ang presidente ng Pilipinas. Opo. Pero kung itong si Zaldico ay makonvict ng Sandigan Bayan, tika muna, na malayo siya as an expert in international law, pwede ba siyang makonvict kahit naririyan siya sa halimbawa sa France, at kung makukonvict ba ito, mapapauwi at dito makukulong? Hindi po siya po pwedeng malitis dahil kailangan magkaroon ng jurisdiction ng hukuman sa kanyang pagkatao. No? Hindi po usad ang kaso kung hindi maaresto at mapapabalik sa Pilipinas ang Zaldico. At sa tingin ko, kung siya ay gaya ko, humingi ng asylum, hindi po siya mapapauwi hanggang hindi matapos yung proseso ng pag-apply ng asylum. Oho. So in other words, malabo pa na makulong dito at maparusahan. Well, sa tingin ko po, no, dahil wala naman akong pagkakaalam talaga kung siya sumunod dun sa aking advice na mag-asylum, kung siya nag-asylum, kinakailangan mo na matapos yung proseso ng asylum bago siya mapauwi. Alright. Sheikh, salamat po for picking up our call. Thank you. Salamat po. Magandang araw po. Si Attorney Harry Roque, ang dating presidential spokesperson.